Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay share ko po sa inyo aking paggawa ng cheese ensaymada. Pero bago tayo magsimula ay please like, share at pakisubscribe na rin po ng aking channel. Tara, simulan na natin. So ito yung ating cheese ensaymada. Napakalambot po lang ito nito mga sangkay. Unang ingredients natin ay asukal. Gumamit lamang po ako ng white sugar. Sunod ay yeast. Next ingredients natin ay asin. Sunod ay powder milk. Bali yung ginamit ko is Milk Boy. Sunod ay dalawang takip ng vanilla or 2 tablespoon. Sunod natin ilalagay ay tubig, lard at margarine. So bali pag nilagay natin yung mga ingredients na yan, ay tunawin muna natin ng maayos yung ating asukal at saka yung asin nating linagay. At habang tayo naghahalo ay pakilike at share naman ang ating video. At pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At kung naghahanap pa kayo ng iba pang recipe about baking ay pasyalan nyo lamang po yung aking channel dahil marami na po akong naka-upload na recipe about baking. At kapag natunaw nyo na ng maayos ang asukal at asin, ay ilagay na natin yung ating harina. Bali 1 kilong first class flour po yung ating linagay. At bubuuhin lamang po itong ating masa. Bali ang ating masa nga pala is gagamit tayo ng makina sa pagpapakinis. Pwede rin po kayong gumawa nito ng mano-mano kung wala kayong makina. Kung sakaling kayo ay magmamano-mano or walang makina sa bahay, ay itong ating masa ay dagdagan nyo lamang po yung ating tubig para mas malambot po siyang masahin ng mano-mano. Dahil itong ating lambot ng ating masa na ito natin ginagawa ngayon is kailangan po yan gamitan ng makina. At ayan, kung sakaling nabuo na natin yung ating masa ay papakinisin muna natin yung ating minasa. So bali ayan po yung ating ginamit na makina. So bali kung meron kayo niyan sa bahay ay hindi po kayo mahihirapan magpakinis ng inyong dough. Pero kung wala naman po kayong makina ay pwede naman po kayong magmano-mano. At pagkatapos natin mapakinis yung ating masa ay timbangin muna natin isa-isa para pantay-pantay po ang bigat ng ating tinapay. So balang timbang pala dyan ng ating ensaymada is 70 grams. At meron tayong 26 piraso na ensaymada sa ating 1 kilo. At ang ating sunod na gagawin ay ayan, bali babanatin lang natin ng bahagya yung ating dough at lalagyan natin, papahiran natin ng margarine saka natin ibabaston or iro-roll. Ayan na ang medyo pahaba. So ganyan po yung ating next step pagkatapos natin ikat. So kung makikita nyo ay binanat natin ng bahagya yung ating dough at nahiran ng margarine at saka naman natin iro-roll or babastunin na may katamtaman haba. So next step natin kapag naporma na natin pahaba yung ating kinat na masa ay pupormahin na natin ngayon yung ating ensaymada. So bali dalawang pamamaraan po yung aking alam sa pagporma ng ensaymada. Ayan po yung una. Bali yung pagporma natin is diretso na po sa plancha. Yan, bali pupormahin natin yung ensaymada pero nakadiretso na po siya sa ating plancha. At ito naman po yung ating pangalawang pagporma ng ating ensaymada. Ayan, bali sa ating kamay natin pupormahin bago natin ilagay sa ating plancha. So bali medyo mahirap po yan lalo na kung kayo ay baguhan. At pagkatapos natin gawin yung ating ensaymada or pormahin ay paalsahin muna natin bago natin isalang. At pinaalsa ko lamang ito ng 3 oras bago ko isalang. So bali kung medyo matagal po siya para sa inyo ay pwede po kayo mag-add ng yeast para mas mapabilis po ang pagsasalang. So bali isasalang ko po siya sa 180 degrees Celsius na init ang ating oven at gagamit po tayo ng katamtaman lakas ng apoy. At after 6 minutes po simula ng ating isinalang ay aangat lamang po natin. Bali dyan na po natin naantayin maluto sa itaas yung ating ensaymada. So bali pakilike at share naman ng ating video at pakisubscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking page. At after 8 minutes ay kukunin na po natin or alisin na natin sa oven yung ating sinalang. Bali linuto lamang natin ng 14 minutes, 6 minutes ibaba at 8 minutes itaas. At pagkatapos natin maluto ay palamigin muna bago natin pahiran ng ating
pang toppings. So bali yung ating nga palang toppings mga sangkay is ilalagay ko na lamang po sa ating description ang lahat ng ingredients. Bali pag samasamahan nyo lang lahat, haluin nyo lang ng maayos. So ganun lamang po kadali ang paggawa ng ating toppings yan mga sangkay, yung ating cream. So inuulit ko, bali pag samasamahan nyo lang lahat ng ingredients at haluin nyo lang po ng maayos. Bali kung matabang po, tikman nyo. Kung matabang po para sa inyo, ay pwede po kayong mag-add ng powder sugar. Ayan, pagkatapos natin malagyan ng cream ay lagyan na natin ng cheese. Nasa sa inyo po kung gaano karami ang inyong ilalagay na keso. So bali mag-costing po tayo mga sangkay ha. Napakahalaga ng costing para po malaman ninyo kung magkano ang inyong kikitain or kikita ba or hindi ba lugi. So napakahalaga po ng costing, wag na wag niyo pong kakalimutan. Dahil bawat lugar po ay magkakaiba po tayo ng presyo ng mga ingredients. At ito na po yung ating finished product. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.